Kumusta? It's Megan Nikki Gamelia. Welcome back to my channel. And in today's video nga, ituturo ko sa inyo kung paano nga gamitin ng InShot. Isang beginner-friendly app na libre, madaling gamitin, at good news, wala itong watermark kahit sa free version ito. So kung ready ka na nga, hindi ko na patatagalin yung tutorial natin. Mag-i-screen recording na tayo. Let's go! At kung hindi mo pa nga nada-download ang InShot, ay pumunta ka lang sa Play Store or App Store. I-tap ko na yan kasi na-download ko na siya. At dito tayo mapupunta. So mag-edit tayo kaya create new video ang itatap natin. And automatic dadaling ka niya sa gallery mo. So makikita mo dito yung mga videos na gusto mong i-edit. So ayan, pinipili ko na yung sa akin. At kapag okay ka na, itatap mo lang itong green check mark sa lower right corner. Then ito na yung makikita mo, yung editing interface niya. So dito, nandito yung kanyang editing tools. So ayan, pwede siyang i-drag using your fingers. Okay? At dito naman sa baba, ay makikita mo yung timeline natin. So ilolong press ko siya para makita nyo kung ilang clips or video yung nilagay nyo nga sa timeline. So para bumalik, itatap nyo lang po itong icon na to. Ayan. At nandito na nga tayo sa editing interface. So kung nakikita nyo itong malaking screen na to, yan yung preview natin. Diyan yung makikita kung ano nga yung nangyayari sa ini-edit natin dito sa timeline. So pwede nyo po siyang i-maximize and i-minimize. At bago tayo magsimula mag-edit sa timeline, i-check nyo muna kung anong gusto nyong size ng video nyo. So itatap nyo po itong canvas. Ito, i-check nyo yan. Tapos pipili na kayo dito ng size ng video na gusto nyo. Parang ganito. Okay, pwedeng pang TikTok, pang YouTube, yan 16:9. Pero mag-stick po ako dito sa 9:16 kasi pwede din naman yan sa YouTube. So pag okay na, i-check nyo lang yan. At ngayon nga, ang una natin gagawin ay mag-trim tayo, magka-cut or mag-split ng mga part ng videos na ayaw nating masama sa ini-edit natin. So ito, itatap nyo yung pinaka-video at magkakaroon siya ng white handles dito. Next, ilong press nyo lang siya para madrag nyo nga hanggang sa part na gusto nyong magsimula yung video natin. Also, pwede rin natin yung gawin dito sa dulo ng video na yon. Okay, so long press nyo lang para maibu nyo or madrag nyo siya. At paano naman kapag nasa middle yung gusto nyong i-cut? So using the playhead, ito yung puting guhit na yan, itatapat nyo lang yung part na gusto nyong i-delete, tapos split. Okay, again, split. Ayan, at you can see nagkaroon siya ng separate na clips, diba? So pwede nyo nang itap yung delete at nawala na nga siya, guys. Okay, so kapag nagkamali kayo, ayaw nyo pala siyang i-delete, punta kayo dito sa undo button at babalik na yan. Okay, ayun, nakita nyo, diba? Bumalik siya. Also, you can do the redo. Yan yung mga magiging best friend nyo sa pag-e-edit, diba? And ganun nga lang po tayo makakapag-trim, split, or cut nga dito sa InShot. Next naman natin, ituturo ko nga kung paano tayo makapaglagay ng text. Punta kayo dito sa TI ko na to. Tapos, itong text, itap nyo yan. Pwede na ngayong mag-type ng kahit anong gusto nyong ilagay na words or text nga, title, sa mga video na i-edit nyo. So, example, ito po, InShot editing tutorial. Tinatype ko po yan, 2025. After typing, pwede nyo ibahin yung font niyan. Mamimili kayo dito. May mga built-in na po siyang font. Also, pwede din kayo mag-download ng font sa kanya. Okay? Pwede nyo ibahin yung color ng text. Pwede kayo maglagay ng border. Ayan. Okay, shadow, glow. Meron po siyang option. And also, pwede nyo ibahin yung spacing niya. Itap nyo lang po itong icon na to. At dito, pwede nyo ibahin yung size, spacing. Ayan. Okay? Meron din ditong option para sa text bend. As you can see. Okay, so hindi natin gagawin yan. Pwede kayong maglagay ng animation dito. Itatap nyo lang po itong icon na yan. Okay. Pwede nyo ibahin yung duration niya. In-out loop animation available po dito sa InShot. And all for free po yan. Pag okay na, itap nyo lang po yung check. At nandito tayo, makikita nyo na siya sa timeline. At dito, pwede nyo ibahin yung position niya. Ayan, i-adjust nyo kung saan siya gusto nyong ilagay.
At dito naman, pwede nyo i-adjust yung haba or duration nga ng text. Kung gaano siya katagal lalabas sa video nyo, ayan, pwede nyo po yung gawin. Pag dito makikita nyo yung guhit na yan, ganun katagal yung duration niya sa ine-edit nating video. Okay? After that, pwede na kayo maglagay ng stickers kung gusto nyo lang naman. Marami ding available na stickers dito sa InShot. Explore nyo lang guys. So, maghanap kayo ng free if you don't want to use InShot Pro. So, try natin yan. Pwede nyo ibahin ng position kung gaano kalaki. So, pag okay na, itatap nyo lang yung check. Pwede nyo ding i-adjust yung duration yan dito sa timeline. Kapag satisfied na kayo, itap nyo lang po itong check mark. Now, maglalagay tayo ng picture-in-picture or yung PIP. So, ito yung pinaka magiging overlay dito sa video. So, tatakpan niya yung pinaka main video natin which is the A-roll. So, yung picture-in-picture or video, pwede rin yan. Pili lang kayo. Pwede nyo itong gawin sa mga reactions video nyo kung gusto nyo gumawa. Tulad nyan. Ayan, diba? So, ganyan yung magiging itsura niya. Pwede nyo rin po yung gawin sa picture. Pwede nyo split, i-cut din yung pinaka ginawa nyong overlay or picture-in-picture. Ayan. So, pag okay na, itatap nyo lang yung check. At ganun nga tayo nakapaglagay ng overlay or picture-in-picture dito sa InShot. Next naman natin, maglalagay tayo ng effect. Okay, makikita nyo dito, marami tayong mga basic effects. Pipili kayo dito ng free. Marami din kayong mahahanap dito, okay? So, ayan, fade, film. Available po yan. So, kayo na yung bahalang pumili dyan, guys. So, ito yung example natin. Also, pwede nyo ibahin din yung duration niya. I-adjust nyo lang using the handle. You can also do color grading manually. Ito, pwede kayong punta doon. Then, i-adjust nyo yung brightness, yung contrast. Ito, yan, warmth. Kayo na po yung bahala dyan. Maging creative kung paano nyo magiging mapaganda yung video natin. Mas magiging cinematic or aesthetic yan. Pwede po dyan. Kung okay na yung adjustment, pwede nyo i-apply to all yan guys. Para hindi na kayo mag-isa-isa pa sa mga bawat video clips nyo. So ngayon, punta tayo dito sa audio. Maglagay tayo ng background music natin. Itap nyo yung music icon. Tapos music. Ito yan. Lalabas na yung mga built-in music nga ng InShot. So mamimili ka na lang dito. So halimbawa ito. At kung may instruction nga po siya na ganyan, kung gusto nyo gamitin yung copy, as you can see, gagawin nyo lang yan para hindi tayo magkaroon ng problema sa copyright music. So, yan. Kapag na-download mo na, itap nyo lang yung used at mapupunta na nga siya dito sa timeline mo. Ang gagawin mo lang para i-adjust yung music background natin, long press tapos dalhin mo siya sa pinakadulo or pinaka-start nga ng video natin. So, since talking video yung ginagawa natin, pahinaan natin yung volume niya para hindi ma-overpower yung pagsasalita natin. And of course, pwede kayo maglagay dito ng sound effect. Punta ka lang dito sa effects at meron na din siya mga built-in dito guys. As you can see, ayan, pipili na lang kayo dyan. So, try natin itong transitions. Gusto ko yan. Okay, so pag okay na, tatap nyo lang yung used. At dito ay pwede nyo ring i-adjust yung volume niya. So, i-max natin yung volume niya para mas maging obvious naman yung ating sound effects. So, pag okay na, tap check. At yan, makikita nyo na din sa timeline. You can also do the voice record or dubbing tulad ng ginagawa ko ngayon dito. Ayan. At ganun nga po ang paglalagay ng background music, sound effects, or pwedeng mag-voice record dito sa InShot. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makapaglagay ng transition. Kung nakikita nyo tong box white na yan, tatap nyo yan, tapos lalabas na dito yung mga transitions effect na pwede nyo ang ilagay sa mga video nyo. So, ayan, pampa-engaging din yan, yung transition na yan. So, what you need to do, kapag nakapag-decide na kayo, itatap nyo lang po itong check mark na yan at makikita nyo na yung effect ng transition natin. Kapag okay na guys, alisin naman natin tong watermark niya. So, ngayon, i-click nyo lang yon tapos magwa-watch lang kayo ng ads dito. Antayin nyo lang matapos. At ayun,
Nakita nyo, nawala na yung watermark natin dito sa InShot. Ganun lang kadali yung pag-alis ng watermark dito, guys. At kapag okay na kayo dyan sa mga ginawa nyo sa editing natin ngayon, ay pupunta na kayo dito sa icon na to para sa export naman. At dito pwede nyo i-adjust yung kanyang quality ng video up to 4K for free. Also, the frame per seconds. Ay, yung format niya, pwede nyong ibahin. At kapag okay na yan, okay na sa inyo yung estimated size niya, ay itatap nyo na nga po itong save para magsimula na yung exporting natin. So yan, nakalagay, please do not lock screen or switch to other apps. At yun na nga, ganun lang kadali gamitin ng InShot. Sana nakasunod ka, sana nagustuhan mo yung tutorial. At kung oo, please don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nga nakasubscribe. At kung may mga katanungan ka nga, mag-comment ka lang dyan sa baba. Ayun, sasagutin natin yan. Again, this is Nikki, your ka-edit buddy. Hope to see you in my next one. Happy editing. Thank you for watching. Bye-bye.